at nakakatakot na nayon sa ilang mga lugar sa Pilipinas, sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Isang napakalaking aswang na may kumikinang na pulang mata, at may malapanikin na pakpak, at mahahabang kuko, ang lumabas mula sa mga anino. Isang matapang na dalaga na armado ng sagradong punyal ang humarap sa nilalang sa isang maulap na gubat. Ang eksena ay puno ng suspense, horror, at isang kalagim-lagim na kapaligiran, na hango sa tradisyonal na kwento ng mga Pilipino. Halina kayo at samahan niyo po ako sa isa na namang kwentong pagsasaluhan natin sa araw na ito. Pero kung bago ka pa lamang po sa channel na ito, maaari mong pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell, like, share, at mag-comment sa ibaba, dahil malaking tulong po sa amin yan. Maraming salamat po. Isang batang mamamahayag na nagngangalang Mia Villanueva ang bumalik sa kanyang pinagmulang na yon, upang matuklasan ang mga madilim na lihim sa likod ng serye ng mga misteryosong pagkawala. Habang naghukay siya ng mas malalim, nalaman niya na ang kanyang pamilya ay konektado sa isang sinaunang sumpa, ang dugong aswang. Nang magsimula bilang isang ulat sa pagsisiyasat, ay naging isang bangungot nang makita ni Mia ang kanyang sarili na hinahabol ng mismong nilalang na sinusubukan niyang ilantad. Si Mia, isang ambisyosong mamamahayag mula sa Maynila, ay dumating sa liblib na bayan ng San Isidro upang magsulat tungkol sa mga hindi nalutas na kaso ng mga nawawalang bata. Ang mga taga-nayon ay bumubulong tungkol sa isang hindi nakikitang takot na umuusad sa gabi, ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita ng hayagan. Nananatili siya sa bahay ng kanyang yumaong lola, isang siglong gulang na bahay na bato na may nakakatakot na mga inukit na kahoy at mga nakatagong silid. Binabalaan siya ng isang matandang babae, si Lola Sabel, hindi ka na dapat bumalik. May mga dugong aswang na isinumpa. Natuklasan ni Mia ang talaarawan ng kanyang lola na naglalarawan ng isang sinaunang sumpa sa kanilang pamilya. Sa gabi, nakakarinig siya ng mga kaluskos na tunog sa bubong at nakakita ng mga patay na hayop sa labas ng kanyang bahay. Nakipagkaibigan siya kay Daniel, isang lokal na eksperto, na nagbubunyag ng madilim na kasaysayan ng bayan, isang makapangyarihang aswang na minsang nanirahan kasama nila, ngunit hindi kailanman natalo o nagapi. Napagtanto ni Mia na ang kanyang sariling lahi ay nakatali sa pagiging aswang, at ang linya ng dugo ay dapat na maputol bago pa maging huli ang lahat. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang isa-isang maglaho, ang kanilang mga bangkay ay natagpo ang putol-putol sa masukal na kagubatan. Nararanasan ni Mia ang mga pangitain ng isang malabong figura na may kumikinang na pulang mata at pahabang paa. Nalaman niya na ang kanyang sariling ina ay nawala ilang taon na ang nakalipas sa ilalim ng katulad na mga pangyayari. Isang gabi, sinundan niya ang isang bakas ng dugo patungo sa isang abandonadong kubo sa kalaliman ng kagubatan, kung saan nakatagpo siya ng isang nakakatakot na katotohanan buhay ang kanyang ina, ngunit siya, ang aswang. Ang ina ni Mia ay nagmakaawa sa kanya na wakasan ang sumpa bago siya tuluyang mawalan ng kontrol at lamunin ang natitirang mga taga-nayon. Ang aswang sa loob ng kanyang ina ay nagbabago sa isang napakapangit na anyo, mga pakpak na parang paniki, mga kuko na matutulis na kasing talim ng labaha, at gutom sa laman ng tao. Sa tulong ni Daniel at Lola Sabel, naghanda si Mia ng isang sinaunang ritual gamit ang pinagpalang langis ng niyog, asin, at isang sagradong punyal, balaraw ng liwanag. Isang labanan ang naganap kung saan umaalingaw-ngao sa gubat ang mga sigaw ng mga aswang. Sa isang makabagbag damdaming sandali, dapat na pumili si Mia, patayin ang sarili niyang ina para maputol ang sumpa o hayaang magpatuloy ang dugong aswang. Ang nayon ay napalaya mula sa takot ng mga aswang, ngunit si Mia ay naiwang pinagmumultuhan ng mga naganap. Sa pag-alis niya sa San Isidro, napansin niya ang isang anino na nagmamasid sa kanya mula sa tuktok ng mga puno, isang nakagigimbal na paalala na ang sumpa ay maaaring hindi na talaga mababali. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, maaari niyo pong pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell at i-select ang all. Pindutin na rin po ang like, share at comment, dahil malaki pong tulong sa amin yan. Maraming salamat po.